ang Panginoong Jesus ang ating kailangan. Ang tao ay maraming mga balak sa buhay, maraming pagkabalahan, napakabisi ng mga tao ngayon, at nakakalimutan natin na ang buhay ay maiksi lang at darating yung panahon na haharap tayo sa ating Panginoon. Ang Panginoong Jesus ang ating kailangan. Minsan kung saan tayo naghahanap ng kagalakan, may time na malungkot tayo, nanghihina tayo, at kung ano-ano yung naiisip natin na pwedeng gawin para tayo ay maging masaya. Ngunit pangako ng Panginoon na tayo ay bibigyan niya ng kapahingahan, ng kagalakan. At ang pangako ng Panginoon ay tapat at totoo. Amen. God is faithful. Kantayin natin yung, umawit muna tayo ng Panginoon na magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. O tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na mapagmahal. Salamat sa bagong umaga, bagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Reminding us, O God, na kilalanin ka namin at kayo, Panginoong Jesus, ang tangi naming kailangan. Hayaan ninyo, Panginoon, na sa umagang ito ay maranasan namin ang inyong masaganang pagpapala, pag-ibig at paggabay. Hayaan ninyo, Panginoon, na itama ninyo ang puso namin kapag kami ay nakakalimot na sa inyo. Dahil sa mga kaabalahan namin sa mga bagay sa mundong ito. Hayaan nyo, Panginoon, na sa umagang ito, O God, ay maturuan kami at mapaalalahanan kung alin ang mahalaga. Ay yun ay makasama ka at makilala ka pa. Hallelujah. Ngayong pangako ay tapat, Panginoon. I've been living in this world for many years now, walking in the road that leads me home. Since the time I began, so many years ago, you have never left me all alone. If you are faithful every day, always there all the way, my constant companion, Lord, King and friend, you're the sunshine in my life, the song I sing, the loving God, it's you, my Jesus, yes, you're my love. There were times I thought it wise to follow different roads and leave you for my worthless wealth and pride. Stumbled and shamed, I was made unworthy of your love. Yet pick up and made pure in you again. You are faithful every day, always there all the way, my constant companion, Lord, King and friend, you're the sunshine in my life, the song I sing, the loving God, it's you, my Jesus, yes, you're my love. And soon I'll be meeting you in heaven and find the years I've lived on earth as lost his memories. 'Cause then I'll be seeing you face to face, my Jesus, oh Jesus.
times I thought it wise to follow different roads and leave you for my worthless wealth and pride. Stumbled in shame, I was made unworthy of your love, yet pick up and made me pure in you again. Purihin ang Panginoon at yung Panginoon natin ay tapat siya sa kanyang mga pangako. Darating ang panahon na haharap tayo sa kanya. Soon, I will be meeting you in heaven. At tatanggapin niya tayo bilang mga lingkod niya, bilang mga anak niya, bilang kanyang mga kaibigan. Kaya, wala nang mabuti pang gawin, pinakamabuting gawin sa buhay natin sa mundong ito, kundi ang makilala ang Panginoon. Amen. Ang Panginoong Jesus ang ating kailangan. Lumapit tayo sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kumusta na yung buhay natin ngayon? Gaano na tayo kalapit o kalayo sa Panginoon? Nakakapaglaan pa ba tayo ng oras na magpuri sa Panginoon? Oras na manalangin sa Panginoon sa kabila ng busy schedules natin? Pinapahintulot ng Panginoon na magkaroon tayo ng trabaho, ng negosyo, oras na mamasyal tayo, gumawa ng mga bagay na para sa ating sarili. Ngunit ang tanong ng Panginoon ay, may oras pa ba tayo sa Diyos? Kilala ba natin ang ating Panginoong Jesus? Sa mga naglilingkod sa Panginoon, are you busy with the Lord? Are you busy with the King? Merong isang kataga na binanggit ng isang teacher sa Bible School. Sabi ng isang pastor, busy with the kingdom, but not busy with the King. May mga naglilingkod sa Panginoon na napaka-busy nila sa gawain ng Panginoon. Mabuting bagay naman yon. Sa church ay napakaraming mga activities, different kinds of activities, a lot of projects. At yung mga lingkod ng Panginoon, napaka-busy nila sa kingdom. But how about being busy with the King? May oras pa ba tayo na makipag-usap sa Panginoon ng sarilinan, manalangin na merong totoong relasyon sa Panginoon? Meron ba tayong pagkakilala sa ating Panginoong Jesus? Sino ang ating Panginoong Jesus? Sabi nila minsan ang mga Kristiyano daw, ang pagkakilala sa Panginoon ay pengi noon. Pengi noon. Pengi noon, Lord. Pengi nito, Lord. Panay pahingi. Ginawa nating ATM machine ang ating Diyos. Panay hingi. Kaya nga kapag tayo nananalangin, Lord, your will be done. Humihiling tayo sa Panginoon at binabanggit natin, Lord, yung kagustuhan mo ang mapangyari, hindi sa akin. Amen. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Hindi lang siya yung Panginoon, kundi siya yung Diyos na magliligtas sa atin. Diyos na naghahanda ng lugar na pupuntahan natin. At Diyos na magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Amen po ba? Awit pa nga tayo ng isang kanta. Panginoon, sa iyo lumalapit, hinahangad ang paggalingan niyo. Walang ibang ninanais kundi ang makilala ka, naway dinggin pagsamo nitong puso, pagkat sa inyo ang buhay ko, nasa inyo
kapayapaang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko. Kayo ay manahan. Panginoon, sa'yo lumalapit. Amen. Hinahangan ang pagkalinga nyo. Walang iba ninanais kundi ang makilala ka. Naway dinggin pagsamo nitong puso, pagkat sa inyo ang buhay ko. Nasa inyo kapayapaang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko. Kayo ay manahan. Amen. Sa puso ko, Panginoon, kayo ay manahan. Turuan nyo kami lagi, Panginoon, na sumunod sa inyong mga utos, Panginoon. You are faithful every day, O God. Help us to draw near to you. Purihin ka, Panginoon. May mga panahon na malayo na kami sa inyo. Ang tao ay, ang daming mga plano sa buhay, Lord. Ang daming mga pinupuntahan. Ang daming mga pinagkakaabalahan. But help us to know you more, O God. To know you more. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Goodbye. Amen and amen. Jesus lang po. Ay, purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Ay, salamat sa Panginoon. Morning po sa bawat isa at sa umagang ito ay natatats tayo na kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Ang dami nating mga nakalungkot, sa church minsan, ang daming mga church activities, busy ang lahat sa paghahanda. Ngunit, alin ba ang pinakamahalaga? Hindi naman masama yun, yung madami tayong activities at madami tayong mga ginagawa. Ngunit, lagi nating titignan na ang Panginoong Jesus ang dapat nating inuuna. Sabi ng Panginoon na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Naalala ko tuloy yung kwento ng The Prodigal Son, na kung saan ay yung isang tao na yon nandun siya sa piling ng kanyang ama at binalak niya na umalis. Iniwan yung magandang buhay sa tahanan ng kanyang ama at naglakbay. Sinunod yung kanyang damdamin, yung kanyang kagustuhan. At dumating yung point na naghirap ang taong iyon. At doon niya napagtanto, doon siya nagkaroon ng realization na walang magandang buhay kung malayo siya sa kanyang ama. Ganon din ho tayo. Mapapariwara ang buhay na wala tayong Panginoong Jesus na kasama. Amen po ba? Si Jesus ang ating kailangan. Purihin ng Panginoon. Sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Sige po, patulong po akong makipagbukas. Pakisulat po dyan. Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong.
Lipat pa tayo sa Lucas chapter 13 verse 22 to 27. Sa Lucas chapter 13 verse 22 to 27. Nagpatuloy si Lucas chapter 13 verse 12 to hanggang 29 na lang. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagturo sa bawat bayan at nayon sa kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ang maliligtas o kakaunti po ba ang maliligtas?" Sabi sa kanya. Sumagot ang Panginoong Hesus, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at kakatok ng kakatok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawan ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag makita ninyong nasa karyan ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas." Isang Bible verse pang babasahin natin bago tayo magpaliwanag. Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Ito yung parabola ng 10 dalaga o ang talinghaga ng ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Verse 1. "Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating," sa ibang translation, natagalan ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo!" Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon naman ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Lumakad ang 5 hangal na dalaga samantalang bumibili sila. Dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagpasok, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang kwento na ito ay lahat sila ay naghahanap naman sa Panginoon. Naghihintay sila sa Panginoon. Yung mga 10 na ito, ay lahat naman sila ay pumunta doon sa harap ng pinto para hintayin na magbukas yung pinto at makapasok sila. Ngunit nung dumating na yung lalaking ikakasal, ay naubusan na ng langis o kaya wala na yung 5 na mangmang. No? Ang binabanggit dito, yung lahat ng mga naghahanda sa pagdating ng Panginoong Hesus, sila yung tinatawag na mga matatalino.
At mangmang naman yung mga pabanjing-banjing lang sa paglilingkod. Itong taninaga na ito, mapapansin natin na lahat naman sila ay nakakakilala sa Panginoong Hesus. Kilala nila na, alam nila na mayroong ikakasal doon, alam nila na magbubukas yung pinto. Ngunit, hindi sila well prepared. Hindi buo yung kanilang kahandaan. Kaya mapapansin natin ngayon sa mundo natin ngayon, ang daming mga Kristiyano, iba't iba yung mga pangalan ng mga churches. Ang daming mga busy din naman sa paglilingkod. Makikita mo mananayaw sa church, manunugtog sa church, mga pastor na maaring katulad ko ay everyday na nagkakaroon ng devotion. Pero ang talagang nakakakita kung talagang handa ka na, kung talagang totoo ba o bukal sa puso mo yung iyong ginagawa, ay ang Panginoong Hesus. Dapat ay meron kang personal na relationship sa Panginoon. Hindi lang sa dahil nakikita ka ng mga churchmate mo, hindi lang dahil sa nakikita ka ng mga ibang tao, kaya ka gumagawa ng mabuti, o kaya ka naglilingkod, o kaya ka nagpapakasipag sa gawain para ma-appreciate ka ng ibang tao. Hindi ganon ang pamumuhay ng isang lingkod ng Panginoon. Ang tao na merong paniniwala sa Diyos ay naglalaan talaga yan ng oras na manalangin, na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Punta natin sa John chapter 14 verse 1 to 6. Sa John chapter 14 verse 1 to 6, si Jesus ang daan. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Ang binabanggit dito ng Panginoon, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Amen po ba? Ang dami nating mga alalahanin sa buhay. At nakakalimutan natin yung pinakamahalaga. Naalala niyo si Marta at saka si Maria? No? Si Maria ay nakikipag-umupo kasama ang Panginoong Hesus, nakikipagkwentuhan sa Panginoong Hesus, nag-aaral siya sa Panginoong Hesus. Si Marta naman ay, sige, aligaga naman siya, naghahanda naman siya para maipaghanda niya yung mga alagad ng Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus para may pagkain sila. At hanggang sa dumating yung time na napagod siya, no, nabalisa siya, nagreklamo siya. Panginoon, sabihin niyo naman kay Maria na tulungan ako dito sa paghahanda. Sabi ng Panginoong Hesus, si Maria ay pinili yung pinakamaganda. No? Yung priority, kung baga maglilista kang ganun. No? Meron kang priority at yun yung ating Panginoon. Kilala natin na siya yung daan. Wala nang iba. No? Without Christ, we can do nothing. Without Christ, we can do nothing. Huwag kayong mabalisa. Kapag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Ito na yung binabanggit na darating ang Panginoon, babalik ang Panginoon at ang tanong dyan ay nakahanda ba tayo? Amen? At alam na ninyo, ang daan patungo sa pupuntahan ko, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Sabi ng Panginoong Hesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang tanong ngayon, ikaw ba kapatid ay nananatili sa Panginoon? Alam mo ba, kilala mo ba ang Panginoong Hesus? Kasama mo ba siya sa lahat ng iyong tinatahak? Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Last na lang. Punta tayo sa... Ang bilis ng oras. John chapter 15. Abante lang tayo ng isang page. Sa John chapter 15 verse 1 to 16, sabi ng Panginoon, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapangalaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at
Nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Amen, mga kapatid. Kapag sinasabi mong ikaw ay nananatili sa Panginoon, merong kang bunga. Kapag ikaw ay nakakabit doon sa puno, mamumunga ka. At naalala ko dati yung fruit-bearing tree na kapag tinatanggalan mo siya ng mga yung iba't ibang ano niya, parang hindi ko kasi alam ang Tagalog nun yung salingsingan. Yung tatanggalin mo yung ibang part ng branches niya, no? Para sa ganun ay umusbong. Ganun din tayo mga Kristiyano Minsan, talagang nililinis tayo ng Panginoon, tinatanggal niya yung mga hindi kailangan, sinusubok tayo, pinaparaan tayo sa apoy, para sa ganun ay makita talaga yung purity natin, yung pagiging tunay na lingkod ng Panginoon. Kaya, sa mga churches ngayon, hindi na to paramihan. Pabanalan na ito. No? Pabanalan. Personal na relationship sa Panginoong Hesus ang ating kailangan. Hindi masama na marami kang alam sa Biblia. Hindi masama na maraming activities sa church. Ngunit ang paalala ng Panginoon ngayon, magkaroon tayo ng personal na paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Kilalanin natin sino ba ang Panginoong Hesus. Ako ang daan, sabi ng Panginoon. No? Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya yung katotohanan. Siya yung buhay. Amen. Dapat kilala natin yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Purihin ang Panginoon. Magpakasipag tayo sa gawain sa Panginoon at tulungan tayo ng Diyos na makapamuhay talaga ng totoo at tapat. Sa mga pastor dyan na napakabisin natin sa ministeryo, mapaalalahanan din tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng oras para sa Panginoong Hesus. Salamat sa mga kapatid na ginagamit ang kanilang mga buhay sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Nakikita lahat yan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon. Alam ng Diyos na kahit na pagod ka sa trabaho, pagod ka sa gawaing bahay, kapag ka merong oras at araw ng pagsamba sa Panginoon ay pumupunta ka pa rin. May mga nanay na hila-hila yung mga anak, dala-dala yung mga anak, pinupunta doon sa church. At yun yung mga ministry ng mga nanay na yan. Ang palakihin ng maayos at turuan ng mga bata habang sila pa ay mga bata pa. Ang mga ama naman ay nagtatrabaho, tinitiis yung hirap, yung pagiging malayo sa pamilya, para sa ganun ay mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanilang mga anak, yung kanilang pamilya. No? Ang mag-asawa ay nagtutulungan. No? Minsan hindi lang yung lalaki ang malayo. Pati yung mga nanay minsan lumalayo rin sila para nagkakaroon sila ng sacrifice, ng pagsasakripisyo para mabigyan ng magandang buhay yung kanilang mga pamilya. May mga ano din dyan, mga dakilang tita. Mga tita, wala pang anak, pero nagpapaaral ng mga pamangkin, tumutulong sa pamilya, tumutulong sa church kung ano yung pwede nating gamitin na meron tayo sa paglilingkod sa Panginoon, gamitin natin mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Ate Berna, nanonood ngayon. Si Ate Berna, tayo mong tumaas. Si aking asawa, si Sister Love. Yan. Ang aking mamang Lani. Si Mamang ay nasa Dipanyon pa yata to Si Mamang, binabati ko ulit ko kayo dyan sa Barangay San Miguel, Dipanyon. Mamang Lani, may Papang Along, Lolo Silin, Lola Linda, no? Ang aking mga pinsan dyan, yung
mga tito at tito ko dyan, sila Tita Anjing, Tita Injing, Tito Elmar, Auntie Ruby, yan, Uncle Balong, si Uncle Marsing, si Tita Miriam. Hindi ko napapangalan yung pinsan ko, marami eh. At dito rin si Gerlin, purihin ng Panginoon. Si Ma'am Alma Conte, pagpalain kayo ma'am ng Panginoon. Bumati rin sa akin yung aking pamangkin sa Quirino. Jeya de Tomas Tamani, pamangkin ko po yan, bunsong anak ng aking panganay na kapatid. Good morning, Tito Pastor. May pa-English Sister and I are watching you, Aya and Jeya. Binabati ko yung dalawa kong pamangkin dyan sa Quirino, sa Pilipinas, si Jeya at saka si Aya. Mga pamangkin ko yan. Miss ko na yan. Hindi ko alam kung kailan makakauwi ang tito. Dito rin yung aking anak na keyboardist na ngayon, si Myrna Menya. Patuloy na gamitin ng Panginoon yung buhay mo na kong at patuloy na maglingkod sa Panginoon. Nandito rin yung aking hipag, si Jenilyn Kabakungan, kaya ate ko yan, asawa ng panganay kong kapatid, si Ate Nangnang. Purihin ng Panginoon. At kahit na malayo yung aking kapatid, yung kuya ko kasi isang OFW, at ito naman si ate ay siya yung nag-aalaga sa dalawa kong pamangkin. At natutuwa ako minsan yung aking panganay na yung kanilang panganay, si Aya, ay kumakanta doon sa church at pinapanood ko minsan at nakakatuwa. Sana makauwi ako at magkantahan niya kami. Magtugtugan kami. Di ba, Aya? Okay, God bless you. Sabi na Ate Eileen, Amen, Hallelujah. Purihin natin ang Panginoong Jesus sa lahat ng oras. Kay kapatid na Ate Lynn, Al-Quran. Kailan kaya tayo magkikita? Blessed morning, Pastor. Amen. Nasa Taiwan to pero hindi kami magkita-kita eh. Maliit lang yung Taiwan pero may mga part kasi siya na malayo. At sino tong naka-Chinese watching? Si ano yata to? Hindi ko mabasa. Chinese kasi pangalan. Bro, ano mo? Nang mabati kita. Blessed morning, Pastor. Sabi niya. Taga-tunan yata to si brother eh. Ayun mga kapatid, at sa mga kagaya ko na church workers na napaka-busy sa gawain sa Panginoon, magkaroon tayo ng personal na relationship sa Panginoon. Maglingkod tayo na merong katapatan at merong katotohanan at kilalanin natin ang ating Panginoon na pinaglilingkuran natin. God is faithful. God is good all the time. Amen. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Noel. Si ano pala yan? Kapatid na Noel. Nagpalit kasi ng pangalan ng Chinese. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay mag-pray. Salamat o Diyos sa oras na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat nakinig ngayon. Nakarinig ng araling ito na wala na kaming ibang kailangan, Panginoon. Pinakamahalaga sa lahat. Hihigit sa lahat. Wala ng katumbas. Kundi ang pangalang Jesus sa buhay namin. Kayo po ang kasapatan, Panginoong Jesus. Kayo po ang tunay naming kagalakan, O God. Hayaan ninyo, Panginoon, na sa aming paglilingkod ay ikaw ay makilala namin ng lubusan, O Diyos. Kayo ay mabigyan namin, Panginoon, ng oras upang makapanalangin kami, upang makausap ka namin, Panginoong Jesus. Turuan nyo kami na mamuhay ng nararapat sa inyo. Pagpalain nyo ang bawat isa na papasok ngayon sa trabaho, Panginoon. Yung mga pupunta sa bukid, yung mga papasok sa opisina, yung mga mamamasyal sa kanilang mga businesses. Pagpalain nyo silang lahat, Panginoon. At lagi ninyong ipaalala na kung ano man yung meron kami ngayon, ito ay kasangkapan upang makapaglingkod kami sa inyo. Kami ay mga tagapamahala lamang ng mga meron sa amin at nararapat na gamitin namin ito at iyalay para sa inyo lamang, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin pang Panginoon. Pagpalain po kayo ni Lord. Salamat sa pakikisama ninyo sa umagang ito. God is good all the time. Amen.